Okay, so ang aking babahagi sa inyo ngayon mga kapatid is what God is looking for. What God is looking for. O ano ang hinahanap o tinitignan ng Diyos. And let me read to you 1 Samuel chapter 8 verses 1 to 8. It says, when Samuel grew old, he appointed his sons as Israel's leaders. The name of his firstborn was Joel, and the name of his second was Abijah. And they served at Beersheba. But his sons did not follow his ways. They turned aside after dishonest gain and accepted bribes and perverted justice. So all the leaders of Israel gathered together and came to Samuel at Ramah. They said to him, you are old, and your sons do not follow your ways. Now appoint a king to lead us, such as all the other nations have. But when they said, give us a king to lead us, this displeased Samuel. So he prayed to the Lord. And the Lord told him, listen to all the people are saying to you, it is not you they have rejected, but they have rejected me as their king. They have done from the day I brought them up out of Egypt until this day, forsaking me and serving other gods. So they are doing this to you. Okay, inuulit ko. Ano ulit yung aking ibinabahagi sa inyo? Anong title? Grabe, ano? What God is looking for. Ano ang hinahanap o tinitignan ng Diyos? Ang bawat tao ay nagnanais na makaramdam ng kahalagahan, ng love, ng happiness in recognition, o kaya ay paghanga. At ganoon din pagdating sa appreciation. At marami ang mga nagsisikap na gumagawa ng effort para lamang sila ay mapansin o hangaan or to impress others upang makakuha lang ng atensyon. Sa panahon natin ngayon, panahon ng technologies o social media, kung ano-ano na lang ang kino-content ng tao to gain attention and to gain followers and to impress others. Kung content creator ka, bakit ka nagko-content? Ano yung reason mo or purpose mo? Even some Christians hindi rin ligtas pagdating dyan. Tama? Marami sa atin dito nag-i-TikTok. Pero pagdating sa mabuting bagay naman, okay lang. Now, sino ang tunay mong hinahangad na mapabilib? Sino ang tunay mong hinahangad na ma-impress? O kanino ka ba nagpapa-impress? When it comes to leaving a positive impression o sa pag-iiwan ng positibong impresyon, saan nakafocus ang mga tao dito? At ano ang inuuna ng Diyos na tinitignan pagdating in impressing others? This morning, we are going to see how we can find recognition in the sight of God. Inulit ko, this morning, we are going to see how we can find recognition in the sight of God. Ngayon, sisimulan natin ang study in the life of David. Sino nakakakilala kay David? Amen? Amen? Sino si David? A man after God's own heart. O ang lalaking kinalulugdan ng puso ng Diyos. Okay, brief history lang muna. David was born in Bethlehem and died at Jerusalem at the age of, ilang taon si David nung namatay? At the age of 70. Okay? He was the youngest son of Jesse. And David was anong trabaho ni David bago naging hari? Shepherd. O kaya pastol ng mga tupa. Kilala rin si David, ito, very familiar. Kilala rin si David bilang giant killer. Di ba? Tinalo niya si? Goliath. Oy, amen. Nag-response ang karamihan na. Alam na alam yan na, tinalo niya si Goliath. Amen. Paano niya tinalo si Goliath? Sige ha? Through sling, no? Amen. And David, a composer of Psalms. Makikita natin ang mga sulat ni David doon sa Book of Psalms. Bagamat hindi lahat ng Book of Psalms ay kaniyang mga sulat. And ultimately became the greatest king of Israel. Diba?
Himalayan, isang shepherd na naging hari. Ang tingin ng tao sa kanya ay isang shepherd o pastol ng mga tupa. Pero ang tingin ng Diyos sa kanya ay isang hari. Can you see the difference? Amen? Okay, he reigned as king for 40 years of Israel. So, kung 70 years old siya namatay, anong edad niya nung magsimula siyang maging hari? Ano? 30. Amen. No, so 30 years old pa lang, siya ay naging hari na. And kapansin-pansin, mas marami ang nakasulat tungkol kay David na nakatuon sa kanyang story kaysa sa ibang mga Bible character in the Old Testament. And hindi lang yan. Additionally, there are 57 references to David in the New Testament. Isa na yung binasa kanina ni Bro Justin. However, si David ay katulad din natin na dumaan at nakaranas ng mga struggles in life noong siya ay nabubuhay pa. Sa isang banda, nakakaranas siya ng katagumpayan, ngunit sa kabilang banda, nakaka-encounter naman siya ng mga trahedya sa kanyang buhay. Now, in Samuel chapter 16, masasaksihan natin na ang Diyos ay naghahanap ng panibagong tao. God in search of a new person. Siya ay naghahanap ng kahalili na hari or replacement king para sa Israel. At that time, mayroon ng hari ang Israel na nagngangalang Saul. Pero bakit naghahanap ang Diyos ng bago? Upang maunawaan ito, dapat muna nating alamin ang kasaysayan ng Israel. Sa buong kasaysayan ng Israel, ang mga Israelita ay hindi pa nagkaroon ng hari. Dahil sino ang kanilang king before? Hindi si Saul, ang Diyos mismo. Okay? Ang Diyos mismo ang kanilang hari. Pagdating natin sa 1 Samuel chapter 8, makikita natin na ang mga Israelita ay napalayo sa Diyos until umabot na sila sa punto na hindi na sila nasisiyahan sa pagkakaroon ng Diyos bilang kanilang tagapamahala or their ruler sa pamamagitan ng isang propeta, katulad ni Prophet Samuel. Kasi sa propeta nangungusap ang Diyos sa mga panahong yan. At sinasabi naman ng propeta sa mga taong bayan ang message o ang warning ng Diyos. Kumbaga sila yung mouthpiece of God. That's the era of the prophets. Okay? Kasi before, nangungusap ang Diyos sa mga judges. That's the era of the judges naman. Then sa mga kings, that's the era of the kings. Then sa mga prophet. Sa case ni Prophet Samuel, dumating yung time na tumatanda na siya or tumanda na siya at hindi na siya pinapakinggan ng mga tao. Even yung kanyang mga anak mismo. Kaya ninais ng mga Israelita ang isang makalupang hari or they desired an earthly king. That time ang Diyos pa ang kanilang hari bago sila humiling ng earthly king at yan ay pag-reject nila sa Diyos bilang kanilang hari. Puntahan natin yung ating main text. Umpisahan natin sa 1 Samuel chapter 8 verse 1. It says, when Samuel grew old, he appointed his sons as Israel's leaders. Dahil matanda na si Samuel, ay inappoint o itinalaga niya ang kanyang mga anak as Israel's leaders. Then pagdating sa 1 Samuel chapter 8 verse 5, the elders of Israel o yung mga matatanda ng Israel said to Samuel, you are old. Diba? Saklap nun, no? Ang hirap pala pag tumatanda ka na, tapos sasabihan ka na, matanda ka na. And your sons do not follow your ways. Now appoint a king to lead us, such as all the other nations have. Pansinin natin ang 3 reasons kung bakit gusto nila ng hari. Ano yung una? Si Prophet Samuel ay matanda na. Pangalawa, ang mga anak ni Samuel ay masasama. Kaya hindi maganda kung sila ang maging rulers ng Israel at hindi rin papayag ang Diyos. At ano yung pangatlo? Ang pangatlo, ano? Amen, no? So yung pangatlo, yung mga nakapaligid na bansa sa kanila ay may mga hari kasi. Kaya naiinggit sila. Kaya gusto rin nila magkaroon ng
earthly king. And lahat ng 3 reasons na ito ay nagpapakita na mas inilagay nila ang kanilang tiwala sa mga tao kaysa sa Diyos. At hindi nasiyahan si Samuel sa kanilang request o kahilingan. Kaya anong sinasabi sa 1 Samuel chapter 8 verse 6? This displeased Samuel. So, he prayed to the Lord. Kaya nang ipilit ng mga tao na magkaroon sila ng panibagong hari, ay pinahintulutan ng Diyos si Samuel na ibigay sa kanila ang gusto nila. 1 Samuel chapter 8 verse 7, it says, "And the Lord told him, listen to all the people are saying to you. It is not you they have rejected, but they have rejected me as their king." Remember, God works in His own ways. Ang Diyos ay gumagawa sa kanyang sariling mga kaparaanan. At yun ang pinaka-the best para sa atin. Ngunit kung patuloy nating igigiit o ipipilit ang ating mga sariling kaparaanan, insisting on our own ways, ay maaring pahintulutan ito ng Diyos, pero hindi ito ang perpektong kalooban or perfect will ng Diyos para sa atin. Katulad niyan, pinahintulutan ng Diyos ang Israel na pumili ng isang hari, ngunit hindi ito ang paunahing plano ng Diyos. Tignan natin, their first earthly king ay ipinakilala sa 1 Samuel chapter 9 verse 2. Okay, it says, Kish had a son named Saul, as handsome a young man as could be found anywhere in Israel. And he was a head taller than anyone else. That time ay bata pa si Saul at siya ang pinakagwapo at pinakamatangkad na lalaki sa Israel. Ideal man ko yan, sabi siguro ng karamihan sa mga ladies. Now, i-consider natin ang hari na pinili ng mga Israelita at obserbahan kung ano ang mga katangian ang kanilang mas pinahahalagahan sa kanilang pagpili ng hari. According to the Bible, isa sa mga factors that attracted Israelites o nakaakit sa mga Israelita kay Saul bilang hari ay ano yon? Ang kanyang physical appearances. Ano ulit ang sinasabi doon? Siya ay bata, guwapo, matipuno. Nagwo-workout siguro ito, no? Matangkad, and presentable sa publiko. Ito pa, nagtataglay siya ng karisma. Kumbaga, mayroon siyang ability na maakit ang atensyon at paghanga ng iba at makita bilang isang pinuno. Kaya naman, pwede nila siyang ipahayag o ipagmalaki. Ang pagpili na ito ay pangunahing batay sa panlabas na mga kadahilanan lamang. Or this selection was primarily based on external factors only, mababaw, na may kaunting konsiderasyon na ibinigay sa kanyang mga panloob na katangian with little consideration given to his inner qualities. However, bakit kailangang palitan si Saul bilang hari ng Israel? At first glance, Saul didn't appear to be a bad choice for king. Mukhang okay naman siya sa unang tingin. Kasi nga, siya ay nagtataglay ng magandang itsura. Isa pa, pagiging athleticism. Anong ibig sabihin? Siya ay mahusay pagdating sa military tactics. Malakas ang pangangatawan. And skilled warrior who led Israelite forces in battle. At siya pa ang pinakamatangkad kaysa sinuman sa Israel. Noong una, ipinakita ni Saul ang karunungan or wisdom at kababaang loob bilang hari ng Israel, na nagtamo sa kanya ng favor ng mga tao at maging kay Prophet Samuel. So, nakuha niya ang favor ng mga tao, even kay Prophet Samuel. Pero ang tanong, ang favor kaya ng Diyos? Ang problema ng Diyos kay King Saul ay kapag siya ay nahaharap sa mahihirap na desisyon, kahit na alam ni Saul kung ano ang kalooban ng Diyos, alam niya kung ano ang nais ng Diyos na gawin niya, ay sinusuway or simply disobeyed o sinusuway niya ang Diyos.
Yan ang problema ng Diyos kay Saul. Gumagawa o nagde-decide si Saul ng kanyang sariling mga choices batay lamang sa kanyang fear. Si Saul ay tila natatakot sa lahat maliban ang Diyos. Unang-una na kinatatakutan ni Saul, siyempre kapag ikaw ay hari, ano yung una mong kakatakutan? Yung pagkawala ng iyong trono at kapangyarihan. Takot at nagsiselos din siya kay David kasi sa pagiging popularity na niya at sa kanyang husay sa digmaan. At takot din siya sa kanilang mga kaaway na mga Philistines. Taga dyan si Goliath, no? Specifically from the city of Gath. Pero pagdating sa Diyos ay kayang-kaya niyang i-disobey ang ipinapagawa ng Diyos sa kanya. Nangangahulugan na tila wala siyang takot sa Diyos. Baka mayroon ding same problem ang Diyos sa atin pagdating sa ganyang bagay. By simply disobeying His will and His ways na kahit alam natin ang kanyang mga salita and instructions. Bilang resulta, tinanggihan ng Diyos si Saul bilang kanyang hari ng Israel. God rejected Saul as His king of Israel. Kaya sa pagkakataong ito ay nagpasya ang Diyos na pumili ng isang hari ayon sa kanyang sariling puso. God decided to choose a king after His own heart. Okay, ituloy natin sa 1 Samuel. Mag-jump tayo sa chapter 16, verse 1. It says, "The Lord said to Samuel, How long will you mourn to Saul? Since I have rejected him as king over Israel. Fill your horn with oil and be on your way. I am sending you to Jesse of Bethlehem. I have chosen one of his sons to be king." Ano sinabi ng Diyos kay Samuel? Hanggang kailan ka magdadalamhati para kay Saul? Itinakwil ko na siya bilang hari ng Israel. Tandaan, kahit gaano natin pinaparangalan ang ating sarili, kahit gaano natin pinapahanga o ini-impress ang iba o pinapabilib ang iba, kung hindi naman tayo tapat sa Diyos, ay maaaring itakwil niya tayo at alisin sa atin ang mga earthly blessings and recognition ng mga tao, just like King Saul. So, what would a man after God's own heart look like? How will a faithful man look like? Ano ang larawan ng isang tao ayon sa sariling puso ng Diyos? At ano ang larawan ng isang tapat na tao? Let me read again 1 Samuel chapter 16 verse 1. Sumunod na sinabi ng Diyos kay Samuel, sabi niya, "Fill your horn with oil." Alam niyo yung horn, yung sungay ng, yung kalabaw, di ba? Yun yung hawak nila na nilalagyan nila ng oil. Sabi ng Diyos kay Samuel, "Fill your horn with oil and be on your way. I am sending you to Jesse of Bethlehem. I have chosen one of his sons to be king." No, nakaka-excite. Ano po? Sino kaya yung magiging bagong hari ng Israel? Sa katunayan, nakilala na ng Diyos ang isang faithful o tapat na tao. Kailangan lang niyang ihayag ito publicly. Before, ang naghayag kay Haring Saul ay ang mga tao at hindi ang Diyos, dahil hindi yan ang primary plan and perfect will sa kanila at nireject nila ang Diyos bilang kanilang hari. Pinagbigyan lang sila ng Diyos dahil ini-insist nila ang gusto nila kay Samuel. But this time, ang Diyos na mismo ang maghahayag o magre-reveal sa mga tao kung sino ang bagong hari na kapalit ni Haring Saul. Bilang mga mananampalataya, mahalagang maunawaan na kung mananatili kang tapat, if you remain faithful, mapapansin din yan ng Diyos. Amen? Maaring ang pakiramdam mo ay hindi ka napapansin o hindi ka na-appreciate habang ginagampanan mo ang iyong mga responsibilities sa iyong family and sa iyong workplace. Ngunit ito ang sigurado at katotohanan. Makakatiyak na nakikita ng Diyos ang iyong mga efforts o pagsisikap
and God will acknowledge them one day. Amen? Amen. Magugulat ka na lang katulad ni David. Isang hamak lang na pastol ng mga tupa, then God made him a king. Isang iglap lang. Okay, balik tayo doon sa inutusan ng Diyos si Prophet Samuel na pumunta kay Jesse. At pumunta nga si Samuel para suriin ang lahat ng mga anak ni Jesse. Siyempre, mag-umpisa siya sa panganay. Ano po? Okay, 1 Samuel chapter 16 verse 6. It says, when they arrived, Samuel saw Eliab and thought, surely the Lord's anointed stands here before the Lord. Una niyang tinignan si Eliab, ang panganay na anak ni Jesse, at na-impress o humanga siya agad dito sa unang tingin pa lang. Kaya naisip ni Prophet Samuel, ano sabi niya? Siguradong siya na ang pinili ng Panginoon na maging hari. Pero anong sabi ng Diyos sa verse 7? Ito ang ganda, tingnan niyo. Sabi doon, but the Lord said to Samuel, do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Nagkamali si Prophet Samuel. Prophet sometimes can go wrong. Dahil ang tinitignan ni Samuel ay ang panlabas na anyo or outward appearance. Minsan ang mga propeta ay may possibilities na tumingin sa panlabas na anyo lamang at maaaring magkamali. Okay? Katulad din nating mga tao na madalas tumitingin lang sa outward appearance. Ano po? Kaya sabi ng Diyos kay Samuel, hindi siya ang pinili ko. Hindi ako tumitingin na gaya ng pagtingin ng tao. Ang tao ay tumitingin sa panlabas na kanyuan, ngunit ang tinitignan ko'y ang puso. Amen? Amen. Hindi na nadala si Samuel. Ano po? So, sabi ni Samuel, next, rejected ka. Okay, in verse 8, tinignan niya si Abinadab. Ngunit sabi ni Samuel, hindi rin siya ang pinili ng Panginoon. Dito ay nadala na si Samuel. Hindi porket gwapo, matipuno, matangkad, at matalino ay yun na agad ang kriteria na maging hari o ang tinitignan ng Diyos. So, may pag-asa pa pala tayo, no, mga kapatid? Amen? Amen. Pwede tumingin pa pala sa atin ang Lord. Amen. Praise the Lord. Okay, in verse 9, tinignan niya naman si Shammah. Ngunit sabi ni Samuel, hindi rin siya ang pinili ng Panginoon. Now, in verse 10, it says, Jesse had 7 of his sons pass before Samuel, but Samuel said to him, the Lord has not chosen this. Ito na sa mga anak ni Jesse ang tinignan ni Samuel, pero sabi niya, walang pinili ang Diyos sa mga ito. Kaya tinanong ni Samuel si Jesse, na ito lang ba ang mga anak mo? Sagot ni Jesse kay Samuel in verse 11, there is still youngest. Jesse answered, he is tending the sheep. Samuel said, send for him, we will not sit down until he arrives. Mayroon pa palang bunsong anak na lalaki si Jesse. Ang bunso talaga, parang lagi iniatsyopwera, ano po? Tapos ang panganay, laging paborito. Kaya sabi ni Samuel, papuntahin mo agad siya dito nang makita ko. Ito na kaya ang sinasabi o ang inaantay ng Diyos na kanyang pinili bilang hari ayon sa kanyang sariling puso. Jesse had 8 sons and 2 daughters. Kapag marami ka sigurong anak, ay malamang makakalimutan mo talaga ang isa. Ano po? Kaya sabi niya, mayroon pa pala akong bunso. Buti nagtanong si Samuel. Then finally, dumating na yung bunso niya na inaantay nila ni Prophet Samuel. At sino yon? David. Amen. It was David. At siya ay galing sa field o sa bukid. At siya ay amoy tupa. Kasi isa siyang pastol ng mga tupa. Alam niyo yung amoy ng tupa? May mga tao na ayaw kumain ng karne ng tupa kasi amoy pa lang ayaw na nila eh. Siguro that time ay nakabihis ng maayos ang kanyang mga kapatid.
at naghahangad sila na maging isang hari. Nagpapa-impress kay Samuel at nakatingin lahat sa korona. Kahit sino ba naman, no? Kung bibigyan ka ng chances ng Diyos na maging hari. Pero si David ay nakasuot pa rin sa kanya ang kaniyang shepherd's attire. Amoy tupa at madumi. Pero kahit ganon, ay nakuha niya ang attention ng Diyos. Hindi dahil sa sinasabi sa verse 12. Okay, tignan natin ang physical appearances naman ni David. Siya po ay, okay, tignan natin, verse 12. Okay, sa Tagalog ko kasi kinuha. Okay na yan, Ate Lani. Sabi kasi sa Tagalog, magandang lalaki siya. Mamula-mula ang mukha. No, makinis at rosy cheeks. At maganda ang mga mata. Diba? Siguro pag ganun, tinitignan ka pala, parang natutunaw ka na, no? David, wag naman ganyan. Diba? Ganun siguro, no? Mga kapatid. Kapag andun siguro si Sister Sarah, saan si Sister Sarah? No? Kapag andun siguro si Sister Sarah, sa panahon ni David, baka sasabihin niya, crush ko yan si David. Diba? Baka mag-agawan pa sila ni Sister Zenny. Praise God. Wala sigurong babaeng hindi mapapatingin sa kanya. Pero hindi sa panlabas na anyo naakit ang Diyos o ang pagpili ng Diyos kay David bilang kapalit na hari ng Israel, kundi ayon sa puso ni David. Amen? Amen. Parang perfect package na yan, no? Maka-Diyos na, gwapo pa, mayaman pa kasi hari. Amen? Sabi siguro ni Sister Joyce, saan kayo ako makakahanap niyan, Lord? Bigay mo na. Amen? Amen? Praise God. Now, si Samuel, the prophet of God, ay lumapit kay David. Binuhusan ng langis ang kanyang ulo to anoint him. Kanyan kasi ang pag-appoint nila sa mga leaders. At habang tumutulo ang langis sa kanyang leeg, ay ipinahayag, or Samuel proclaims, David, you are the next king of Israel. Siguradong namangha si David. Napapaisip siguro siya, sabi niya, wow, hindi ko ito inaasahan. Kagagaling ko lang ng field. Tapos pagdating ko, isa na akong hari. Kailangan niya munang i-absorb ito kasi malayong-malayo na responsibilities sa dati niyang trabaho. Napakalaking opportunity nito ng Diyos sa kanya to be a king of Israel. Iniisip ni David na pinagmamasdan pala siya ng Diyos nang wala siyang kamalay-malay. Remember, as Christians, dapat nating ma-realize na pinagmamasdan at nakikita pala ng Diyos ang laman ng ating mga puso. At wala tayong maitatago sa Kanya. Amen? Amen. Nakikita niya ang mga efforts and He recognizes our faithfulness. About David, God noticed him whom nobody had ever acknowledged or noticed and anointed him as king over Israel. Ang Diyos lamang ang nakapansin niyan sa kanya kasi nakikita niya ang puso ng bawat tao. Unlike sa tao, saan nakafocus ang tingin? Sa physical appearance. Even Jesse, the father of David, hindi niya ito na-recognize sa kanyang bunsong anak na si David. Nakalimutan nga niya si David God saw David's heart and declared, David, you are the one I am looking for. Amen? Amen. Sa pamamagitan ng pagpili ng Diyos kay David, ay ipinakita ng Diyos na yung mga hindi napapansin at hindi kinikilala, unnoticed, unacknowledged, unrecognized ng mga tao ay may malaking halaga or immense value pala sa paningin ng Diyos. Ano ulit ang aking binabahagi sa inyo? What God is looking for. Amen. What God is looking for. O ano ang hinahanap o tinitignan ng Diyos sa isang tao. Ngayon, ano kaya ang nakita ng Diyos sa puso ni David? At bakit siya ang pinili ng Diyos sa lahat ng kanyang mga kapatid na parang mas mukhang mabuti naman silang tignan? Kapag pinag-aralan mo ang buhay ni David, ay makikita mo ang 4 qualities na namumukod tangi lamang kay David na wala sa kanyang mga kapatid.
pati kay Saul at sa mga anak ni Samuel at sa mga ibang tao. Kaya dito talaga na-impress at humanga ang Diyos na piliin siya bilang bagong hari ng Israel. Okay, let's see kung ano-anong mga 4 qualities na ito na nakita ng Diyos sa puso ni David. Number 1, David possessed a heart of dependence on God. Si David ay mayroong pusong umaasa o nagtitiwala lamang sa Diyos. See the heart of David in Psalms chapter 62 verses 6 to 8. It says, "Truly He is my rock and my salvation. He is my fortress, I will not be shaken. My salvation and my honor depend on God. He is my mighty rock and my refuge. Trust in Him at all times. You people, pour out your hearts to Him, for God is our refuge." Si David ay lubos na umaasa at nagtitiwala sa Diyos. Mayroon ka bang puso na lubos na nagtitiwala at umaasa sa Diyos? Amen. Umaasa at nagtitiwala ka ba sa Diyos para sa iyong marriage? Para sa iyong pamilya? Para sa iyong kaligtasan? At para sa iyong future? Sabi pa ni David sa mga awit chapter 18 verse 6. Sabi niya, "Sa aking kapanglawan ay tumawag ako sa Panginoon. Sa aking Diyos ay humingi ako ng tulong. Mula sa kanyang templo ay napakinggan niya ang aking tinig, at ang aking daing sa kanya ay nakarating sa kanyang pandinig." Noong si David ay nasa panahon ng kanyang kapanglawan, or sa English translation kasi in his distress. Dahil nais na siyang patayin ni King Saul, kasi ayaw ibigay ni Saul yung kanyang trono, at maraming mga oppositions, at nais din siyang patayin ng kanyang mga kaaway. No, so nagkaroon ng distress si Haring David. Mas malala po yan sa stress. Ano ang kanyang ginawa? Tumawag siya sa Diyos. Humingi ng tulong sa Diyos at umiyak siya sa Diyos. Makikita natin si David ay hindi umasa sa kanyang sariling lakas, hindi naghahanap ng tulong mula sa ibang mga tao, at tumingin siya sa Diyos lamang. Yan ang totoong umaasa at nagtitiwala sa Diyos. How about us? Anong ginagawa natin kapag nakakaranas tayo ng failure and distress in life? Kanino ka nakadepende? Pagdating naman sa heart ni Saul, ay hindi umaasa at hindi nagtitiwala sa Diyos, kundi mas nagtitiwala siya sa kanyang sariling desisyon at kaparaanan. Tignan natin ang instruction ng Diyos sa kanya. In 1 Samuel chapter 15 verse 3, sabi ng Diyos, "Now go, attack the Amalekites and totally destroy all the belongings to them. Do not spare them. Put to death men and women, children and infants, cattle and sheep, camels and donkeys." Maliwanag ang instruction ng Diyos kay Saul. Kasi mga wicked people ang mga Amalekites na ito. At hindi talaga sila natatakot sa Diyos. Pero sinunod ba ni Saul ng buo ang instructions ng Diyos sa kanya? Tingnan natin sa 1 Samuel chapter 15 verses 8 to 9. It says, "He took Agag, king of the Amalekites, alive. And all his people he totally destroyed with the sword. But Saul and the army spared Agag and the best of the sheep and cattle, the fat calves and lambs, everything that was good. This they were unwilling to destroy completely. But everything that was despised and weak, they totally destroyed." Hindi sumunod ng buo si Saul sa instructions ng Diyos na i-wipe out ang lahat ng mga Amalekita, kabilang ang kanilang mga hayop. Ano ang kanyang ginawa? Hindi niya pinatay ang hari ng Amalekites na si Agag, at kinuha pa nila ang mga manulusog na mga alagang hayop nila. Sinuway niya ang utos ng Diyos at mas sinunod niya ang kanyang sariling kaparaanan at desisyon. And pagdating sa Bible, tandaan natin ito mga kapatid. Pagdating sa Bible, partial obedience is disobedience to the Lord. Katulad ng ginawa ni Saul, hindi buo ang pagsunod niya
sa Diyos. Okay, number 2 na nakita ng Diyos sa puso ni David. David possessed a heart of obedience to God. Can you repeat the word obedience? Si David ay mayroong pusong sumusunod sa Diyos. In Psalms chapter 40 verse 8, it says, I desire to do your will, my God. Your law is within my heart. Ang desire o hangarin ni David ay maging masunurin sa Diyos. Mayroon ba tayong desire na ganyan? Yes, nagkamali man siya ng pangangalunya or committed adultery, pero siya ay totoong nagsisi dito at nagpatuloy sa kanyang paglilingkod sa Diyos ng totoo. Tandaan, ang Diyos ay hindi naghahanap ng mga pusong perpekto, kundi mga puso na nagsisikap na gawin ang kanyang kalooban kahit mahirap. Amen? Ang isang masunuring puso or an obedient heart ay hindi nangangahulugang isang walang kasalanan na puso. Ang isang masunuring puso ay ang isa na nagkakamali but not intentional sins, ha? Iba yun. Ngunit pagkatapos ay nagsisisi at bumabalik sa kalooban ng Diyos. Remember, ang Diyos ay naghahanap ng masunuring puso. Kumustahin mo nga yung puso mo? Masunurin pa ba yan sa Lord? Amen? Pati lang. May pagkasawag to. Amen? Okay? Okay, kumustahin mo nga yung puso ng katabi mo? Masunurin yan. Masunurin? Broken down. Broken? Yun lang. Yan, malapit din yan sa Lord. Yung mga broken. Hindi na daw natin buka kayo. Ha? Hindi na natin buka kayo. Ay, grabe naman, no? Manhit na yun. So po, ano kaya ang kulay ng puso mo? Sana dalawa. Naalala ko tuloy yung kanta, no? Sana dalawang puso ko. Wag ganun, mga kapatid. Isa lang. Isa lang. Amen? Okay. Kung titignan natin sa 1 Samuel chapter 15 verses 10 to 11, it says, Then the word of the Lord came to Samuel, I regret that I have made Saul king, because he has turned away from me and has not carried out my instructions. Samuel was angry and he cried out to the Lord all that night. Grabe, umiyak si Samuel, no? King Saul disobeyed God, kaya nagkaroon ng regret ang Diyos na ginawa niyang hari si Saul, kaya nireject na niya ito bilang hari ng Israel. Okay, number 3. David possessed the heart of a servant. Si David ay mayroong puso ng isang lingkod ng Diyos. Can you repeat the word servant? Servant. Amen. Tignan kung ano ang patutuo mismo ng Diyos tungkol kay David. In Psalms chapter 89 verse 20, it says, I have found David my servant. Tinawag ng Diyos si David bilang kanyang lingkod or servant. Tandaan, ang pagiging servant o lingkod ng Diyos ay ang pagiging mapagpakumbaba. Inuulit ko, ang pagiging servant o lingkod ng Diyos ay ang pagiging mapagpakumbaba. Kung sinasabi mong servant ka, pero mapagmataas ka naman, you're not a servant of Jesus Christ. Tinawag ng Diyos si David bilang kanyang lingkod or servant. Ano po? Napakaganda, no? Pag tinawag ka ng Lord, my faithful servant. At makikita natin kay David, siya ay isang mapagpakumbabang tao, kahit na siya ay naging hari na. Unlike kay Saul, no? Si Saul na magtagal, siya ay gumawa ng kanyang sariling monument. Ano yung monument? Estatwa. 1 Samuel chapter 15 verse 12. It says, early in the morning, Samuel got up and went to meet Saul, but he was told, Saul has gone to Carmel. There he has set up a monument in his own honor, and turned and gone on down to Gilgal. Nagtayo si Haring Saul ng kanyang sariling monument para sa kanyang sariling karangalan. Which is, ang Diyos naman ang nagbibigay ng victories sa kanila, sa kanilang mga battles. Si King David ay hindi siya nagpatayo ng kanyang sariling monument para parangalan
ang kanyang sarili. Kasi sa Diyos siya nagpapa-impress, hindi sa kanyang sarili at hindi sa ibang mga tao. Amen? Okay, number 4 na nakita ng Diyos sa puso ni David. Number 4, ito na po yung last point natin. David possessed a heart of integrity. Can you repeat the word integrity? Integrity. Si David ay mayroong pusong may integridad. Tingnan natin, in Psalms chapter 78, verses 70-72, it says, He chose David his servant and took him from the sheep pens. From tending the sheep, he brought him to the shepherd of his people Jacob, of Israel his inheritance. And David shepherded them with integrity of heart. With skillful hands, he led them. Integrity, the first meaning was the quality of being honest. Tanungin mo yung katabi mo, honest ka ba? Okay? Integrity, the first meaning was the quality of being honest and having strong moral principles. Ano, gamay lang? Praise God. Pagiging tapat sa Diyos at sa mga tao. At may paninindigan pagdating sa kung ano ang tama at mali, lalo na sa paggawa ng decision making. Ang integrity o katapatan, according to the Bible, is our guide. Okay? Just like King David, may integridad o katapatan na tao. Sabi nga sa ating binasa, and David shepherded them. Sino yung them? The Israelites with integrity of heart. Napakaganda, no? Kapag ganon ang shepherd o pastol mo, inaalagaan ka niya ng may katapatan sa kanyang puso. Ginagabayan ka niya ayon sa kalooban at kaparaanan ng Diyos at nililit ka niya tungo sa landas papunta sa Diyos. Si David ay wala lang. Kumbaga, nobody. No, tama ba? Pag nobody, wala lang yan. Diba? Si David is nobody. Isa siyang pastol ng mga tupa. At sa kultura ng mga Hudyo, ang pagpapastol ng tupa ay ang pinakamababang trabaho. Pagdating sa sahod, yan yung pinakamababang salary. At ibinibigay lamang ito sa mga pinakamababang uri ng tao. Walang nakakapansin sa kanya kahit ang kanyang sariling ama. Ngunit napansin at kilala siya ng Diyos. Amen? Amen. God saw the heart of David. Kaya, ganun din pagdating sa atin mga kapatid, ang tinitignan ng Diyos ay ang hindi yung ating physical appearances, ay ang ating puso. Ngayon, mayroon ka bang puso ng pagtitiwala? The heart of dependence? Puso ng pagsunod? The heart of obedience? Puso ng isang lingkod? The heart of a servant? At ano ang servant? Mapagpakumbaba. At pusong may katapatan, the heart of integrity. Remember, ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo lamang, ngunit ang Diyos ay tumitingin sa panloob na anyo. Walang iba kundi ang ating puso. Kaya sa susunod na titingin ka sa iyong kapwa, hindi ang kanyang physical appearance lamang ang i-consider o titignan mo. Kasi sa panahon natin ngayon, kahit mukhang disente at gwapo, manluloko pala, no? Yung ba? Sa bagay, ngayon, kahit ngayon walang itsura, manluloko pa rin. Doon ba? Ouch naman. Amen. Praise the Lord. Kaya huwag tayong masyadong mag-focus sa ating panlabas na anyo lamang. Tama? Baka yun lang ang inaalagaan, pinapaganda at pinapabango natin. Pero pagdating na sa ating puso ay punong-puno ng galit, hinanakit, inggit, lust, unforgiveness, at kung ano-ano pang mga uri ng kasamaan. Remember, we will win favor from people and from God kung tapat ang puso natin. Amen? Mag-iwan lang ako ng isang reflection sa bawat isa sa atin. Kung titignan kaya tayo ng Diyos ngayon, ano kaya ang makikita niya sa ating mga puso? So, ano ang tinitignan ng Diyos sa iyo?
Tandaan, not on your looks, not on your intelligence, not on your status in life, not on your talents and abilities, not on your material possessions, but God looks in your heart. Amen? Ang challenge sa bawat isa sa atin, and let me end with this, tignan natin ang humility o kapakumbabaan ng Panginoong Hesukristo. Philippians chapter 2 verses 7 to 8. It says, Jesus made himself nothing by taking the very nature of a servant. Being made in human likeness and being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Ang Panginoong Hesus ay mapagpakumbaba at masunurin kahit na siya ay anak ng Diyos. Dapat makita yan sa atin, isang Kristiyanong mapagpakumbaba, umaasa at sumusunod sa Diyos. Amen? Amen. The question is, ikaw na ba ang susunod na hinahanap ng Diyos Amen. upang pagpalain at gamitin sa isang malaking gawain o tungkulin? Paki-raise nga yung hand, yung mga nag-amen. Amen. Biglang Amen. dumami Amen. Praise the Lord. No? Kaya sabihin mo dyan sa katabi mo, ikaw na ang susunod. Amen. Just like David. Diba, magtatapos na tayo, okay? Okay, just like David, pinili siya ng Diyos bilang bagong hari ng Israel. Dahil buong puso, tapat, and willingly na sumunod-sunod siya sa kalooban ng Diyos. Okay, ulitin ko lang yung binasa ni Bro Justin kanina sa verse 22 ng Acts chapter 13. Mas maganda siguro, basahin natin ng sabay-sabay. Loud and clear, simula sa after. Okay, 1, 2, 3, go! After removing Saul, he made David king. God testified concerning him, I have found David, son of Jesse, a man after my own heart. He will do everything I want him to do. Amen? Palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Pagkas ko po tayo, bawat isa sa atin. Compress na compress yan. Ganda ng posing na. Sorry, kala ko laki na. Si Bro Julius. Yan. Ate Lani. May ka na wakikis. Yan. Yan. Hindi ka makita, Kuya Rodel. Hindi ka makita. Ganyan. Wala. Wala rin? Hindi ka siya. Ganyan. Talaga pag kulang sa height. Sige, Kuya Rodel. Ayan. Noon. Yan, pwede na. Lutang yung noon ito. Ano to? Chotso ko niya. Okay? Okay.